Paano kung sabihin ko sa iyo na ngayong gabi isang simpleng baso ng tubig ang makapaghahayag ng enerhiya ng iyong hinaharap? Si Baba Vanga, ang bulag na mistikong nagpayanig sa mundo sa kanyang mga pangitain, ay naniniwala na ang tubig sa gabi ay hindi basta tubig, ito ay salamin ng kapalaran. Isipin mong tumingin sa tubig at makita ang mga palatandaan ng pag-ibig, kayamanan, o mga biyayang hindi inaasahan na naghihintay sa iyo. Marami ang binaliwala ang ritual na ito, ngunit ang mga sumubok nagbago ang kanilang buhay. May tapang ka bang tumingin ngayong gabi? Baka ito na ang tanging senyales na matagal mo nang hinihintay. Sa loob ng maraming siglo, ang mga tao sa iba't ibang panig ng mundo ay tumingin sa tubig bilang pinagmumulan ng hiwaga at kapangyarihan. Dito sa Pilipinas, madalas ikwento ng ating mga nakatatanda na ang tubig sa gabi ay may mga sikreto, enerhiya na kayang maghayag ng mga bagay na hindi nakikita ng mata ng tao. Si Baba Vanga, ang bulag na propetang namangha ang milyon-milyon sa kanyang mga pangitain, ay nagpatibay sa sinaunang paniniwalang ito. Sabi niya, kung titingin ka sa tubig sa katahimikan ng gabi, maaaring makita mo hindi lang ang refleksyon ng iyong sarili, kundi pati na rin ang iyong kapalaran. Isipin mo ito bilang isang bintanang bumubukas lamang para sa may pananalig na tumingin. Ang isang baso o mangkok ng tubig ay nagiging higit pa sa likido, nagiging espiritual na salamin ito ng enerhiya. At ngayong gabi, may pagkakataon kang tuklasin kung ano ang tahimik na ipinahahayag ng iyong hinaharap. Propesya ni Baba Vanga at ang lakas ng tubig. Si Baba Vanga ay hindi isang karaniwang babae. Ipinanganak sa Bulgaria at nabulag sa murang edad, siya ay naging isa sa pinakamahiwagang propeta sa kasaysayan. Libo-libong tao ang bumiyahe sa kanyang maliit na tahanan, desperadong magtanong tungkol sa kanilang buhay, pamilya, at hinaharap. At kamangha-mangha, maraming sa kanyang mga prediksyon ang natupad, mga pandaigdigang pangyayari, kalamidad, at maging mga personal na kapalaran. Ngunit may isang bahagi ng kanyang mga aral na bihirang pag-usapan, ang koneksyon ng tubig at ang hindi nakikitang enerhiya ng ating buhay. Para kay Baba Vanga, ang tubig ay hindi lamang likas na elemento. Buhay ito, nagdadala ng mga panginginig, sikreto, at mga mensahe. Madalas niyang sabihin, kung nais mong makilala ang iyong sarili, tumingin ka sa tubig sa gabi, kapag katahimikan ang bumabalot sa mundo. Doon mo matatagpuan ang katotohanan ng iyong espiritu. Bakit tubig? Dahil ang tubig ay matagal nang itinuturing na banal na salamin. Sa tradisyong Pilipino, madalas sabihin ng ating mga lola at lolo na ang tubig ay hindi lang nagsasalamin ng katawan, kundi pati ng kaluluwa. Napansin mo na ba kung gaano nakakakalma ang pagtingin sa dagat, o kung gaano katahimik ang iyong puso kapag pinagmamasdan ang agos ng ilog? Hindi iyon basta pagpapahinga lamang, iyon ang iyong espiritu na nakikilala ang sarili nitong refleksyon sa kalikasan. Naniniwala si Baba Vanga na sa gabi, kapag wala na ang mga sagabal, ang tubig ay nagiging isang portal. Ipinapakita nito ang enerhiya sa paligid mo, ang mga intensyon sa loob mo, at minsan maging ang mga landas na naghihintay sa iyo. May mga tao na nagsabing nang tumitig sila sa tubig, nakakita sila ng mga hugis, ilaw, o anino na tila mga palatandaan. Ang iba na may nakaramdam ng kilabot, nakarinig ng mga bulong sa isipan, o biglang nagkaroon ng mga kaisipan na kalaunan ay natupad. Hindi raw iyon guni-guni. Ayon kay Baba Vanga, iyon ay wika ng enerhiya. Sa isang kwento, may isang babaeng lumapit kay Baba Vanga na umiiyak. Gusto niyang malaman kung makakaahon pa ba siya sa kahirapan. Sinabi ni Baba Vanga, umuwi ka, kumuha ng mangkok ng tubig ngayong gabi, at pagmasdan. Ginawa ng babae ang iniutos. Sa una, wala siyang nakita. Ngunit bigla, lumitaw ang isang bisyon, isang liwanag na nagiging mga barya. Pagkalipas ng ilang buwan, nakatanggap ang kanyang pamilya ng di inaasahang mana, na tuluyang nagbago ng kanyang buhay. Coincidence lang ba yon? O iyon ba ang enerhiya ng kanyang hinaharap na ipinakita sa tubig? Maging dito sa Pilipinas, may mga katulad na kwento. Sa mga lumang probinsya, tinuro ng mga nakatatanda na kung maglalagay ka ng baso ng tubig sa tabi ng iyong kama sa gabi, kaya nitong sumipsip ng negatibong enerhiya at ipakita ang iyong kapalaran sa pamamagitan ng panaginip. Kaayon nito ng karunungan ni Baba Vanga na ang tubig ay hindi lamang pisikal, kundi espiritual. Isipin mo ito, nakaupo ka ng tahimik sa gabi, may hawak na mangkok ng tubig sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Tahimik ang paligid. Mabagal ang iyong paghinga. At habang nakatitig ka sa tubig, may biglang kumilos, baka isang alon na hindi dapat nandoon, isang anino na tila simbolo,
o isang refleksyon na hindi mukhang sayo. Sa sandaling iyon, hinahawakan mo ang parehong hiwagang tinukoy ni Baba Vanga. Hindi ka lang tumitingin sa tubig. Tinitingnan mo ang iyong hinaharap. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga pa rin ang propesya ni Baba Vanga hanggang ngayon. Itinuro niya na ang mga kasagutan na ating hinahanap ay hindi malayo, nakatago sila sa ating paligid, naghihintay sa mga pinakasimpleng bagay. Isang baso ng tubig, ang katahimikan ng gabi, ang pananampalatayang sumilip ng mas malalim, ito ang mga susi upang maunawaan ang agos ng enerhiya sa iyong buhay. At ngayon, narito ang tanong, handa ka na bang subukan? Handa ka na bang harapin kung ano ang maaaring ipakita ng tubig, mapabiyaya man, babala, o mensahe ng pag-ibig at kasaganaan? Dahil kapag tumingin ka na maaaring hindi na muling maging pareho ang iyong buhay. Bakit banal ang gabi? Kung nakita ni Baba Vanga ang tubig bilang salamin ng kapalaran, ang gabi naman ang pintuan kung saan bumubukas ang salaming iyon. Naniniwala siya na magkaiba ang enerhiya ng araw at gabi. Ang araw ay puno ng ingay, pagkaabala, at pagmamadali ng tao. Ngunit ang gabi ay pag-aari ng espiritu. Sa katahimikan ng dilim, nahahayag ang enerhiya sa pinakadalisay nitong anyo. Sa kulturang Pilipino, madalas tayong paalalahanan ng mga nakatatanda, may mga bagay na hindi mo makikita sa liwanag, kundi sa dilim. Kaayon ito ng karunungan ni Baba Vanga. Kapag lumubog ang araw, tumitigil ang mundo, nawawala ang mga abala, at nagigising ang iyong espiritual na pandama. Napansin mo na ba kung paanong mas matingkad ang iyong mga panaginip sa gabi, o kung gaano kalalim ang iyong damdamin kapag tahimik ang paligid? Dahil iyon ang oras na mas malakas magsalita ang hindi nakikita. Mahalaga rin ang papel ng buwan. Sa loob ng maraming siglo, iniugnay na ito sa enerhiya ng tao, nakakaapekto sa agos ng dagat, damdamin, at maging sa pagkamayabong. Itinuro ni Baba Vanga na kapag nasa ilalim ng liwanag ng buwan ang tubig, nagiging pun ito ng espiritual na enerhiya. Hindi lamang mukha mo ang refleksyong makikita rito, kundi pati ang pinakamalalim mong intensyon at mga nakatagong katotohanan. Kapag bilog ang buwan, lalong lumalakas ang enerhiya, at nagiging mas makapangyarihan ang ritual. Pinatutunayan din ito ng astrolohiya. Ang bawat zodiac sign ay may kakaibang koneksyon sa gabi. Ang mga fire sign tulad ng Aries, Leo, at Sagittarius ay nakararamdam ng matinding alab ng damdamin, madalas na tumatanggap ng biglang inspirasyon o tapang. Ang mga earth sign gaya ng Taurus, Virgo, at Capricorn ay nakakahanap ng kapanatagan sa katahimikan, at madalas na nakakakita ng mga bisyon ng kayamanan, katatagan, o pangmatagalang biyaya. Ang mga air sign, Gemini, Libra, Aquarius, ay nakakatanggap ng mga bulong ng ideya at mensahe, kadalasan sa pamamagitan ng panaginip o biglang kaisipan. At ang mga water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, ay lalong nagiging makapangyarihan sa gabi, dahil ang kanilang natural na elemento ay kaayon mismo ng tubig. Sa maraming tahanang Pilipino, isinasagawa pa rin ang mga ritual tuwing gabi. May mga pamilyang naglalagay ng baso ng tubig malapit sa pintuan upang sipsipin ang negatibong enerhiya bago matulog. Ang iba na may nagsisindi ng kandila at nagdarasal sa hating gabi, naniniwalang ito ang oras ng pinakamalakas na espiritual na panginginig. Maging ang simpleng pakikinig sa katahimikan ng gabi ay itinuturing na paraan upang makakonekta sa sarili mong espiritu. Hindi nalalayo ang mga gawin na ito sa ipinahayag ni Baba Vanga, na banal ang gabi dahil inaalis nito ang ilusyon at hinahayaan ang enerhiya na dumaloy ng malaya. Ngunit may babala rin. Ang enerhiya ng gabi ay makapangyarihan, ngunit ito'y sensitibo. Kapag nilapitan mo ang ritual ng may pagdududa, galit o takot, maaaring malabo o wala kang makita. Tulad ng isang salamin na hindi malinaw kapag marumi, hindi rin maipapakita ng tubig ang katotohanan kapag malabo ang iyong espiritu. Kaya't napakahalaga ng intensyon. Lumapit ka sa tubig ng may respeto, pananampalataya, at bukas na puso. Doon lamang nito ihahayag ang itinakda para sa'yo. Kaya ngayong gabi, kapag tumingin ka sa tubig, tandaan mo ito, hindi ka lamang nakatitig sa isang baso o mangkok ng likido. Pumapasok ka sa isang banal na sandali, kung saan bumabagal ang oras at lumalapit ang espiritual na daigdig upang bumulong sa iyong pandinig. Ang gabi ay hindi dapat katakutan, ito'y dapat yakapin. Sapagkat sa loob ng kanyang dilim, nandoon ang liwanag ng iyong kapalaran. Step-by-step ritual, paano tumingin sa tubig sa gabi? Ngayon na nauunawaan mo kung bakit pinaniwalaan ni Baba Vanga ang kapangyarihan ng tubig, at kung bakit banal ang gabi, dumako tayo sa pinakapuso ng turo na ito, ang mismong ritual.
Hindi ito komplikado. Hindi mo kailangan ng mamahaling gamit, kandila, o bihirang halamang gamot. Ang tunay mong kailangan ay pananampalataya, focus, at respeto sa enerhiyang tatawagin mo. Narito ang kumpletong step-by-step na gabay. Hakbang 1, ihanda ang iyong espasyo. Piliin ang isang tahimik na lugar kung saan hindi ka maistorbo. Maaaring ito'y iyong kwarto, isang balkonahe sa ilalim ng buwan, o maliit na sulok ng bahay. Madalas sabihin ng mga Pilipino, kung saan tahimik, doon mas malinaw ang mensahe. Patayin ang ilaw na hindi kailangan at gawing payapa ang paligid. Kung may bintana kung saan pumapasok ang liwanag ng buwan, mas mabuti. Pinapalakas ng buwan ang ritual. Kung wala, ayos lang. Mas mahalaga ang katahimikan at layunin kaysa sa lugar. Hakbang 2, ihanda ang tubig. Kumuha ng malinis na baso o maliit na mangkok. Punuin ito ng sariwa at malinaw na tubig mula sa gripo o bote. Kung may natural na bukal, mas mabuti dahil mas malakas ang enerhiya nito. Hawakan ang baso sa iyong mga kamay. Pumikit, huminga ng malalim ng 3 beses at bulongin ang iyong layunin. Halimbawa, naway ipakita ng tubig na ito ang enerhiya ng aking hinaharap. Sa ganitong paraan, nilalagyan mo ng espiritual na kahilingan ang tubig. Hakbang 3, tamang oras. Pinakamabisang gawin ang ritual mula 11 oras yas hanggang 1 oras diel. Ito ang oras na tahimik ang mundo at aktibo ang espiritual na enerhiya. Kung maaari, gawin ito sa ilalim ng kabilugan ng buwan dahil ayon kay Baba Vanga, pinapalakas nito ang mga bisyon. Kung hindi kaya sa oras na ito, pumili ng anumang tahimik na oras sa gabi kung saan payapa ang iyong damdamin. Ang mahalaga ay tapat at nakapokus ka. Hakbang 4, ang pagtitig sa tubig. Umupo ng komportable at ilagay ang baso o mangkok ng tubig sa harap mo. Tumingin dito ng banayad, hindi pilit, hindi puno ng inaasahan, kundi may bukas na damdamin. Palambutin ang iyong paningin. Huminga ng dahan-dahan. Habang nakatitig, maaaring mapansin mo ang maliliit na bagay, isang alon, isang kislap ng ilaw, o mga hugis na tila nabubuo. Huwag mag-overthink. Hindi ito telebisyon, ito ay espiritual na salamin. Ang makikita o mararamdaman mo ay maaaring banayad. Magtiwala sa iyong kutob. Kung biglang uminit ang iyong dibdib, kung may pumasok na kaisipan, o naalala mong panaginip, ito ay mga senyales. Hakbang 5, itanong ang iyong katanungan. Kung nais mo ng gabay sa isang tiyak na bagay, pag-ibig, pera, kalusugan, o kapalaran, sabihin ito ng marahan sa tubig. Halimbawa, magdadala ba ng kasaganaan ang aking landas, o babalik ba ang pag-ibig sa buhay ko? Pagkatapos, manahimik. Magmasid at makinig. May ilan na nakikita ang sagot bilang larawan sa tubig. Ang iba naman ay biglang nakararamdam ng katiyakan sa dibdib. Minsan, ipinapadala ng tubig ang mensahe sa pamamagitan ng panaginip matapos ang ritual. Ang susi ay ang pagtitiyaga at tiwala. Hakbang 6, pagsalin ng mga palatandaan. Narito ang ilang karaniwang karanasan. Alon ng walang galaw, may nagbabagong enerhiya, paparating ang malaking pagbabago. Maliwanag na liwanag o kislap, isang biyaya, pagkakataon, o tinugong panalangin. Mga anino o malabong hugis, mga nakatagong balakid o taong kumakalaban sa iyo. Nagbabago ang iyong refleksyon, ipinapakita ng iyong kaluluwa ang katotohanang dapat mong tanggapin. Huwag matakot sa anumang larawan. Tandaan, ang tubig ay nagsasalamin lamang ng nasa iyong enerhiya. Maging ang mga babala ay biyaya rin, pinaghahanda ka upang maiwasan ang pagkakamali. Hakbang 7, pagsasara ng ritual. Kapag naramdaman mong tapos na, ipatong ang iyong mga kamay sa baso o mangkok. Bulongin ang pasasalamat, salamat sa pagbubunyag ng enerhiya. Ako'y bukas sa mga biyaya. Pagkatapos, dahan-dahang itapon ang tubig. Huwag itong inumin. Ibuhos ito sa lupa o sa lababo. Ito'y sumasagisag ng pagpapalaya ng enerhiya sa universo. Pagkatapos, manahimik sandali. Pumikit, huminga ng malalim at hayaang tumimo ang ritual sa iyong puso. Hakbang 8, itala ang iyong karanasan. Mahalaga ring magsulat sa isang journal. Isulat ang iyong nakita, naramdaman o napanaginipan matapos ang ritual. Sa paglipas ng panahon, maaaring lumitaw ang mga pattern. Sa ganitong paraan, mas lalo mong napapalakas ang koneksyon sa iyong sariling kapalaran. Ang kagandahan ng ritual na ito ay ang pagiging simple nito. Isang baso ng tubig, isang tahimik na gabi, at isang pusong handa, sapat na ito upang ikonekta ka sa enerhiya ng iyong hinaharap.
Gaya ng itinuro ni Baba Vanga, ang mga kasagutan ay madalas nasa harapan lamang natin, naghihintay na mapansin. Kaya ngayong gabi, handa ka bang tumingin sa tubig? Dahil kapag ginawa mo, maaaring tuluyan ng ibunyag ng enerhiya ang kapalaran na para sa'yo. Koneksyon ng zodiac, ano ang maaaring makita ng bawat sign sa tubig? Isa sa pinakamakapangyarihang paraan para mas maunawaan ang ritual ng tubig ni Baba Vanga ay iugnay ito sa zodiac. Mahilig ang mga Pilipino sa zodiac signs dahil nagiging mas personal, kakaiba, at relatable ang mensahe. Kapag tumitig ka sa tubig sa gabi, maaaring ang mga simbolong makita mo ay umaayon sa iyong astrological energy. Narito kung ano ang maaaring matuklasan ng bawat sign kapag sinubukan nila ang ritual na ito. Aries, Marso 21, Abril 11. Kung Aries ka, apoy ang iyong elemento. Kapag tumingin ka sa tubig, maaari mong makita ang mga kislap ng ilaw o mga pattern na parang apoy. Ipinapahiwatig nito na malapit nang mag-apoy ang iyong passion. May paparating na bagong oportunidad, hamon, o desisyong kailangan ng tapang. Ang enerhiya ng apoy sa tubig ay tanda ng pagbabago, magiging matapang ka, at ang gantimpala ay malaki. Taurus, Abril 20, Mayo 20. Para sa Taurus, mahalaga ang katatagan at kasaganaan. Kapag tumitig ka sa tubig, maaaring makakita ka ng banayad na alon na hindi agad nawawala. Ipinapakita nito na dumadaloy na papalapit ang mga biyayang pinansyal at seguridad. May ilang Taurus na nakakakita ng barya, gintong kulay o refleksyon ng luntiang halaman. Ito'y enerhiya ng paglago, paalala na ang tiyaga ay nagbubunga ng kasaganaan. Gemini, Mayo 21, Hunyo 20. Gemini ay air sign na konektado sa komunikasyon. Sa tubig, maaari mong makita ang dobleng imahe na para bang nahahati ang iyong refleksyon. Ipinapahiwatig nito ang dalawahang landas, dalawang pagpipilian, dalawang tinig, o dalawang taong nakaimpluwensya sa iyong hinaharap. Makinig sa mga bulong ng puso matapos ang ritual. Para sa Gemini, kadalasang dinadala ng tubig ang kaliwanagan sa mga desisyong nakakalito. Cancer, Hunyo 21, Hulyo 22. Tubig ang natural mong elemento, Cancer. Lalo kang konektado sa ritual na ito. Maaari mong makita ang mga alon na gumagalaw ng walang dahilan o ang liwanag ng buwan na maliwanag na nagre-reflekta sa tubig. Ipinapakita nito na ang iyong emosyon ay mga makapangyarihang gabay. Kung naghihintay ka ng pag-ibig, pagbabalik o pagkakaayos sa pamilya, maaaring ipakita ito ng tubig. Para sa Cancer, ang ritual ng tubig sa gabi ay maaari ring magbukas ng mga propetikong panaginip. Leo, Hulyo 23, Agosto 22. Ang Leo ay pinamumunuan ng araw, ngunit sa tubig sa gabi, may kakaibang kahulugan ang iyong refleksyon. Maaari mong makita ang liwanag na sumisiklab sa dilim, tulad ng koronang apoy. Nangangahulugan ito ng pagkilala, karangalan, o tagumpay na paparating. Para sa mga Leo, ang tubig ay nagsasalamin ng enerhiya ng pamumuno. Kung makakita ka ng ginto, apoy, o anyong leon, senyales ito na malapit na ang iyong oras upang magningning. Virgo, Agosto 23, Setyembre 22. Praktikal at detalyado ang mga Virgo. Kapag tumingin ka sa tubig, maaari mong makita ang maliliit na hugis, simbolo, o linyang nabubuo. Ipinapakita nito na dahan-dahang ihahayag ng universo ang iyong hinaharap. Madalas na nakakakita ang Virgo ng mga bisyon, kaugnay sa trabaho, kalusugan, o responsibilidad. Kung tila organisado o may estruktura ang refleksyon sa tubig, ibig sabihin, darating ang mga biyaya ng maayos at hindi magulo. Libra, Setyembre 23, Oktubre 22. Libra, tanda ng balanse. Sa tubig, maaari mong mapansin ang simetriya, dalawang magkaparehong hugis o alon na pantay ang pagkalat. Ipinapakita nito na muling babalik ang harmonya sa iyong buhay. Kung nahihirapan ka sa alitan, relasyon, o kawalan ng desisyon, ipapakita ng tubig na papalapit na ang balanse. Maaaring makakita ang libra ng refleksyon ng bulaklak, pares, o bilog, mga simbolo ng pagkakaisa at kapayapaan. Scorpio, Oktubre 23, Nobyembre 21. Matindi at misteryoso ang enerhiya ng Scorpio. Kapag tumingin ka sa tubig, maaari mong makita ang mga anino, madidilim na kulay, o parang may matang nakatingin pabalik. Huwag kang matakot, ito'y paggising ng iyong nakatagong lakas. Madalas ipinapakita ng tubig sa Scorpio ang mga sikreto, kaaway na nakatago, o mga pagnanasa na kailangang harapin.
Kung makakita ka ng malalakas na alon o biglang pag-alon, nangangahulugan ito ng pagbabago, may matatapos upang may bagong biyaya na dumating. Sagittarius, Nobyembre 22, Disyembre 21. Sagittarius ay tagahanap ng katotohanan. Sa tubig, maaari mong makita ang mga palaso, landas, o refleksyon na parang bukas na kalsada. Ipinapakita nito na paglalakbay, paglawak, o bagong oportunidad ang nasa iyong kapalaran. Kung naghihintay ka ng oportunidad sa ibang bansa o malaking hakbang sa edukasyon o karera, maaaring kumpirmahin ito ng tubig. Para sa Sagittarius, maliwanag na ilaw sa tubig ay tanda ng gabay mula sa itaas. Capricorn, Disyembre 22, Enero 11. Pinamumunuan ng lupa at ambisyon ang Capricorn. Sa tubig, maaari mong makita ang matatag at malinaw na refleksyon na hindi agad nagbabago kahit gumalaw ka. Ipinapahiwatig nito ang katatagan at kayamanan. May ilang Capricorn na nakakakita ng bundok o Thor, mga simbolo ng tagumpay. Kung ang iyong refleksyon ay mukhang seryoso o mas matanda, nangangahulugan ito na ang karunungan at responsibilidad ang magdadala sa iyo sa tagumpay. Aquarius, Enero 20, Pebrero 18. Aquarius ay water bearer ngunit air sign. Kapag tumitig ka sa tubig, maaari mong makita ang biglang kislap ng liwanag o mga bisyong parang mula sa hinaharap. Nangangahulugan ito ng inobasyon at mga sorpresa. Madalas na nakakakita ang Aquarius ng mga simbolo ng teknolohiya, bituin, o alon na may pattern. Kung mangyari ito, maaaring magdala ang iyong hinaharap ng hindi inaasahang tagumpay o pagkakataon upang lumikha ng kakaiba. Pisces, Pebrero 11, Marso 20. Pinakakonektado sa tubig ang Pisces. Para sa iyo, ang ritual na ito ay tulad ng pagtingin sa iyong kaluluwa. Maaari mong makita ang malinaw na bisyon ng mga mukha, hayop o eksenang parang panaginip. Kung naging emosyonal ka o nakarinig ng mga bulong habang nakatitig sa tubig, huwag itong ipagwalang bahala. Ito ang iyong regalo, ang intuisyon sa rurok nito. Madalas makatanggap ang Pisces ng pinakamalinaw na mensahe, lalo na tungkol sa pag-ibig, pagpapagaling, at espiritual na paglago. Pangwakas na kaisipan sa zodiac signs. Tandaan, maaaring simboliko ang iyong makikita sa tubig. Ang alon ay maaaring nangangahulugang pagbabago. Ang kislap ng ilaw ay biyaya. Ang anino ay babala. Bawat sign ay konektado sa iba't ibang paraan, ngunit laging may katotohanan ang ipinapakita ng ritual. Hindi nagsisinungaling ang tubig, sinasalamin lamang nito ang enerhiyang dumadaloy na sa iyong kapalaran. At sa iyong pagtangkang tumingin, humahakbang ka patungo sa pag-akma sa hinaharap na nakalaan para sa iyo. Mga kwento sa totoong buhay at paniniwalang Pilipino. Sa bawat kultura, ang tubig ay hindi lamang tinitingnan bilang pisikal na pangangailangan, ito'y espiritual, buhay, at puno ng hiwaga. At dito sa Pilipinas, ang mga kwento tungkol sa ritual ng tubig ay ipinamana mula henerasyon hanggang henerasyon. Madalas ikwento ng ating mga lolo at lola ang mga ito upang ipaalala na maaaring dumating ang mga biyaya sa pinakasimpleng paraan. Isang kwento ang mula sa isang maliit na bayan sa Batangas. Tinuruan ng isang lola ang kanyang apo na maglagay ng baso ng tubig sa ilalim ng kama bago matulog. Sabi ng lola, sisipsipin ng tubig ang anumang masamang enerhiya at ipapakita, sa pamamagitan ng panaginip, ang landas ng hinaharap ng bata. Tapat na sinunod ito ng apo, at sa kanyang mga panaginip ay madalas niyang nakikita ang mga maliwanag na pintuang bumubukas. Pagkaraan ng ilang taon, nakatanggap siya ng mga oportunidad sa ibang bansa na kapareho ng kanyang nakita. Coincidence lang ba? O kapalarang ipinakita ng tubig? Sa Bicol naman, isinasagawa pa rin ng mga nakatatandaang baso ritual. Kapag may taong naniniwalang sila'y isinumpa o malas, isang albularyo ang naglalagay ng baso ng tubig sa kanilang ulo habang nagdarasal. Kapag may lumabas na bula o kakaibang alon sa tubig, tanda raw ito ng negatibong enerhiyang umaalis sa katawan. Malapit itong kaugnay sa mga aral ni Baba Vanga na ang tubig ay hindi lang likido, kundi tagapagdala ng nakatagong enerhiya. May isa pang kwento mula sa mga mangingisda sa Cebu. Bago sila pumalaot sa madaling araw, tumitingin muna sila sa dagat sa gabi. Kapag kalmado at maliwanag ang tubig, naniniwala silang may kasaganaan na naghihintay. Ngunit kung tila kakaiba ang galaw ng mga alon, ipinagpapaliban nila ang kanilang paglalayad. Madalas, ang tiwala nila sa tubig ang nagligtas sa kanila mula sa bagyo. Maging sa mga modernong tahanang Pilipino, buhay pa rin ang simpleng mga ritual gamit ang tubig.
May mga pamilyang naglalagay ng mangkok ng tubig na may asin sa may pintuan upang hadlangan ang inggit. Ang iba na may gumagamit ng tubig na may bigas upang linisin ang bahay tuwing bagong taon, naniniwalang nag-aanyaya ito ng swerte. Ang mga gawin na ito ay higit pa sa pamahiin, ito ay mga espiritual na kodigo na minana mula sa ating mga ninuno na marunong sa wika ng enerhiya. Ang propesya ni Baba Vanga ay likas na nakakaugnay sa mga tradisyong ito. Ipinahayag niya na ang tubig ay hindi lamang nagsasalamin ng ating mukha, kundi pati ng ating mga nakatagong katotohanan. At tayong mga Pilipino, dahil sa ating malakas na pananampalataya at pamahiin, ay matagal nang nakakaunawa nito. Sa pamamagitan ng panaginip, alon o refleksyon, ang tubig ay tulay sa pagitan natin at ng hindi nakikitang mundo. Kaya kapag tumingin ka sa tubig sa gabi, tandaan, hindi ka nag-iisa. Isa ka sa mahabang kasaysayan ng mga kaluluwang nagtitiwala sa tubig upang sila'y gabayan, mga ninuno, manggagamot, propeta, at mistiko. Matagal nang dumadaloy ang enerhiya ng iyong hinaharap, kailangan mo lamang ng tapang upang tumingin. Mga babala at pag-abuso sa ritual. Bawat makapangyarihang ritual ay may kasamang pananagutan. Palaging pinaalala ni Baba Vanga na ang tubig ay dalisay, ngunit ito'y sumasalamin lamang sa enerhiyang dala mo rito. Kapag puno ng galit, inggit, o panunuya ang iyong puso, hindi nito ipapakita ang biyaya, ang makikita mo lamang ay kalituhan o kawalan. Tulad ng salamin na hindi makakasilaw kapag balot ng alikabok, hindi rin maipapakita ng tubig ang katotohanan kung lalapitan ito ng walang paggalang. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng tao ay ang gawing laro ang mga ritual. May mga tumatawa, may mga sumusubok lamang dahil sa kuryosidad, at mayroon pang ginagamit ito upang maghangad ng kasamaan sa iba. Ang mga ganitong gawain ay sumisira sa sagradong agos ng enerhiya. Sa halip na biyaya, mas maraming negatibong enerhiya ang maaring pumasok sa kanilang buhay. Madalas tayong paalalahanan ng mga nakatatandang Pilipino, huwag mong gawing biro ang sagrado. Ganito rin dito. Kailangang isagawa ang ritual ng may kababaang loob, pananampalataya, at sinseridad. Kapag humingi ka ng sagot mula sa tubig, dapat handa kang makinig, kahit pa hindi komportable ang katotohanan. Isa pang babala, huwag mong inumin ang tubig na ginamit sa ritual na ito. Kapag nasipsip na nito ang enerhiya, dapat itong pakawalan, ibuhos sa lupa o sa kalikasan. Kapag pinanatili mo ito sa loob ng iyong katawan, para mo na ring ikinulong ang enerhiyang dapat sana'y pinalaya. Tandaan, ang ritual ay isang regalo, hindi laruan. Isa itong pintuan tungo sa paggabay, hindi maikling daan para sa kasakiman. Gamitin mo ito ng may karunungan at ibubunyag nito ang mga biyaya. Abusuhin ito at ang katahimikan ng tubig ang magpapaalala sa iyo na hindi maaaring pilitin ang kapalaran. At ngayon, mahal na kaluluwa, nasa iyong mga kamay ang pasya. Natuklasan mo ang sikreto ni Baba Vanga tungkol sa tubig, ang salamin ng kapalaran, ang banal na refleksyon na kayang maghayag ng enerhiya ng iyong hinaharap. Sa loob ng maraming siglo, binaliwala ng tao ang mga simpleng gawin na ito, iniisip na masyadong ordinaryo upang magtaglay ng kapangyarihan. Ngunit paulit-ulit, yaong mga nangahas na tumingin sa tubig sa gabi ay nakatanggap ng mga mensahe, biyaya, at palatandaan na tuluyang nagbago ng kanilang buhay. Ngayong gabi, habang ang mundo'y lumulubog sa katahimikan at hinahaplos ng buwan ang daigdig, ikaw man ay may pagkakataong makita. Isipin mong inilalagay ang isang baso ng tubig sa iyong harapan, dahan-dahang humihinga, at nakatitig sa kalaliman nito. Ano ang matatagpuan mo? Makikita mo ba ang pagbabalik ng pag-ibig? Mararamdaman mo ba ang agos ng kasaganaan? O matutuklasan mo ang isang katotohanan na magbibigay sa iyo ng lakas upang gawin ang susunod mong hakbang? Palaging nagsasalita ang universo. Isa lamang sa kanyang mga wika ang tubig. At ngayon, alam mo na kung paano makinig. Kaya tatanungin kita, handa ka na bang subukan? Handa ka na bang pagkatiwalaan ang mga bulong ng kapalaran na naghihintay sa isang baso ng tubig? Kung ang tugon ng iyong puso, maaaring ngayong gabi na magsimulang magbago ang iyong buhay. I-komento ang iyong zodiac sign panandang pandagdag welcome in me energy upang ideklara ang iyong pananampalataya at buksan ang agos ng mga biyaya. Huwag ding kalimutan na ibahagi ang video na ito sa iba na maaaring mangailangan ng gabay, dahil ang kasaganaan ay lalong lumalakas kapag ibinabahagi. Ang iyong hinaharap ay dumadaloy na. Ang kailangan mo lamang gawin ay tumingin.